Magdadako na po tayo ngayon sa pag-aaral ng kanyang salita. Ngayong umaga ho ay titignan mo natin ang Romans 7 hanggang 13. Kumari na natin buksan ang ating mga Biblia, Bible apps, or we can look at the slides. What then shall we say that the law is sin? By no means. Yet if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet. If the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive, and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me, and through it killed me. So the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. So I have titled our study for this morning, The Lovely and the Ugly. So before we dive into the details of our sermon, tayo ay sandaling lumapit po sa Diyos, manalangin po tayo. Sinabi niyo ho, Panginoon, sa inyong salita, that we should not only be hearers of your word, but doers of it. That we might not deceive ourselves. Sinabi niyo ho, Panginoon, sa inyong salita, that when we forget to obey your words, we are like a man who looks at himself at the mirror. And when he leaves, he forgets what he looks like. Tulungan niyo kami, Panginoon, na sa amin hong pag-aaral ng inyong salita, ay hindi mo kami maging kontento sa pakikinig lamang, at pagkatapos, pag-uwi ay makalimutan mo namin ang mga bagay na inyong pinagagawa o inyong utos sa amin. Tulungan niyo rin kami, Panginoon, na makita na hindi rin sa aming sariling kalakasan o kagalingan na magagawa namin, Panginoon, ang inyong paggawa. Bigyan niyo kami lagi ng puso na mapagpakumbaba at madaling turuan. Kung sa gayon, O Diyos, ang mga salita ninyo ay hindi maging isang bagay na pumapasok sa aming kabilang tenga at lumalabas din sa kabila. Hinihiling namin, Panginoon, mabigyan niyo kami, O Diyos, ng puso ng mithiin ay mabigyan kayo ng kaluwalhatian sa pamamagitan po ng may kagalakang pagsunod sa inyong kalooban. Kaya, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu muli, sa Kanya kami nagsumamo na turuan kami na siya bilang aming guro ngayong umaga. O Diyos, sa lahat ng gagawin ninyo, kayo lamang ang maingat na mabigyan namin muli ng lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan po ni Jesus. Amen. Noong nakaraang linggo ho ay isa sa mga nabigyan mo natin ng diin at siyang muling ipapaalala sa atin ni Pablo maya-maya na kaunti as we go on to our main points sa sermon ay
ang kasalanan, ang siyang nagpapahayag, o rather ang batas, ang siyang nagpapahayag ng ating mga kasalanan. It reveals our sins. And it also arouses yung kasalanan na in the first place ay naka-reside na, nandyan ho, nakatira na, bahagi ho ng ating kalikasan na yung tinatawag na natin na sinful flesh or sinful nature. And when the Apostle Paul wrote yung Romans 7, 1-6, na tinignan mo natin last time, ina-anticipate ni Paul na ang magiging wrong conclusion ng mga iba sa mga readers niya ay ibig mo sabihin na yung batas ay parang doble kara. Para bang ito ay isang bagay or ang batas ba ay parang kasalanan in disguise. Kung inyo naalala ho yung mga lumang episodes ng Mission Impossible na siyang pinagbidahan ni Tom Cruise, akala natin yung isang character sa pelikula was only one person, pero sa katapos-tapusan ng pelikula na yon ay tatanggalin pala niya yung kanyang rubber mask sa kanyang mukha. And he was really someone else. Ibang katauhan pala siya. At iniisip po ng ibang mga nakabasa ng katuruan ni Pablo na maybe the law of God is really sin in disguise. Sin with a rubber mask on, that makes him look like a good guy, pero in reality, he is really a bad guy. Nagpapanggap na lovely, pero in reality ay ugly. Pero hindi ho ganun. Kaya nga, makikita natin na from the very start, sinabi ni Paul, what then shall we say that the law is sin? Okay, verse 7a, ang batas ba ay kasalanan? And in very strong words and in the affirmative manner, sinabi ni Paul, may it never be, or by no means. At sinabi niya, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. So we can see here, brethren, na may mga function ang law in regards, brethren, or in its relationship also with sin, and we might even call this as a job description ng batas ng Panginoon. Whenever we talk about the law here, tuwing binabanggit ni Paul rito sa section na ito, yung law or commandments, bear in mind na ang tinutukoy niya rito primarily is the Decalogue or the Ten Commandments. So pag narinig niyo yung word na Decalogue, huwag mo kayo matakot, ang ibig na sabihin mo ay 10 Commandments. Okay? So, 10 Commandments ang binabanggit dito regarding the law. Of course, all the other commandments, 600 plus, all in all, sila ho ay mga offshoot or mga detalye na ng mga 10 Commandments na siyang pinaka-foundational sa lahat po ng mga preceding commandments na makikita sa Mosaic Law. So we can see here that the thing that we can understand about the law in the next slide is the law reveals sin. Kanya hong pinapakita yung kasalanan. Isang bagay na maaaring hindi alam ng tao nung dumating yung batas, pinakita. Kaya sabi niya, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. Now notice, hindi yung sinabi ni Paul, yet if it had not been for the law, I would not have sinned. Hindi yung sinabi yun.
Ang sinabi niya, I would not have known sin. Or I would not have, nabigay mo siya rito ng halimbawa, I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Okay? So parang ganito ho. Halimbawa, for the very first time sa buhay mo, kung kayong dalawa, mga kaibigan mo, sa kauna-unahang pagkakataon, naglaro kayo ng table tennis or ping pong. Okay? So may nagsabi sa inyo na meron dyan lamesa, meron dyan dalawang racket, may bola, sige maglaro kayo. So nagsimula kayo maglaro sa kauna-unahang pagkakataon. So nag-e-enjoy kayo. Nag-e-enjoy kayo, no? Naglalaro kayo, kahit na ilang talbog yung bola, walang problema sa inyo. Pero nung may dumating na isang marunong talagang maglaro ng table tennis at nakita yung inyong ginagawa sa paglalaro, sinabi sa inyo, ay, sandali lang, ganito kasi ang rules pag naglalaro ng table tennis. Kinakailangan yung bounce ng bola isang beses lang. Pagka sumobra doon, ano na yun? Violation yun. So, hindi nyo malalaman yung kasalanan ninyo or you are breaking isa sa mga mahalagang rules ng table tennis kung wala hong nagturo sa inyo na meron palang mga rules on how to play right yung table tennis. So, nakuha nyo yun. Pero, before dumating yung inyong, before dumating yung taon na yon na nagsabi sa inyo na ganito ang rules, ang tanong ito, are you breaking one important rule of table tennis or not? You are already breaking yung rule mo yun. Nalaman mo lang na you are breaking that rule because a certain rule was now told you. Sinabi na ngayon sa iyo, ng taong marunong maglaro ng sport na yun. So, ganun din ho. So, we can see na ang problema ay hindi ho sa Ten Commandments. Hindi ho ang salita ng Diyos o ang batas ang siyang nagiging dahilan para tayo ay nagkakasala. Ang ginagawa ho ng batas ay pinapakita niya yung moral standard. Meron akong standard na galing sa Diyos na inilagay ho niya sa kanyang batas. Kaya ho nung niligtas ng Diyos yung mga Israelites, hindi ho pinabayaan ng Diyos na bahala na kayo kung anong gusto niyong klaseng buhay, how you will live your life, how you will relate to your neighbor, or how you will worship me. Bahala na kayo. Walang rules, walang standard. Hindi ho pwedeng ganun. Because God wants them to be holy in His sight. So, kinakailangan mayroong moral standard, kaya ho, ibinigay ng Diyos through Moses ang 10 Commandments. Kaya ho, yung 10 Commandments ay parang isang X-ray machine. So, kung kayo ay nag-undergo na ng X-ray, o kahit hindi pa, so medyo alam mo natin, di ba, kung ano yung function, ano yung role ng isang X-ray machine. Ang kanyang trabaho ay para i-reveal kung ano ang diferensya sa ating katawan. So, halimbawa, ikaw ay natapilok at hindi ka makalakad. Sinabi sa iyo ng doktor na punta ka sa ganitong clinic, laboratory, magpa-X-ray ka. So, yung purpose ng X-ray machine ay para ipakita, i-certify kung may problema doon sa iyong paa na natapilok or kung wala naman. So, in other words, it might show you what is wrong sa iyong paang natapilok. Pero, pwede mo bang sisihin yung X-ray machine dahil hindi ka gumaling sa iyong medical problem? Wala akong taong nasa tamang katinuan
ang pwedeng pagalitan ng x-ray machine. At sabi niya, bakit hindi mo ako pinagaling? Sayang yung binayad ko. Well, they were not made to cure any form of sickness or medical problem or medical issue. Ang kanilang purpose ay to diagnose yung problema ng parte ng katawan mo na kinakailangan ng tulong. They don't offer cures. Kaya yun ho ang punto ni Pablo. The law only exposes yung ating mga kasalanan. Yung karunihan ng ating mga puso. Yung pagkakamali ng ating mga motibo. Hindi ho binibigyan ng batas ng anumang kapangyarihan ang tao para ma-overcome niya. Yung number one yung problema at yun ho yung kanyang kasalanan. Okay, maliwanag po yun, mga kapatid, no? So, ang isang example na ginamit mo rito ni Paul, when you go back to verse 7b, for I would not have known what it is to covet if what? The law had not said, you shall not covet. O huwag kang maghangad. Now, this commandment gives us a definition of coveting. Ano bang ibig sabihin pagka sinabing coveting? To covet is to desire to have that which belongs to another, which cannot legitimately be ours. Ulitin ko, no? To covet is to desire to have that which belongs to another, which cannot legitimately be ours. So, in relation to that, in the next slide, we can see, number one, na ang coveting ho is really a matter of the heart. It has to do with the heart of every person. Ito ho yung isang bagay na hindi ho pwedeng ma-judge by outward appearance. Hindi ho katulad ng halimbawa, murder. So, halimbawa, pagka ikaw ay may pinatay, okay? At may mga investigador at kinakailangan nilang malaman kung talagang ikaw nga ang pumatay. So, meron mga certain test na gagawin, di ba? Yung mga NBI and the experts, and they will find out kung talagang ikaw nga yung pumatay. O di kaya, kung may mga bagay na nawala sa iyong opisina, and isa ka sa mga suspects, so gagawa silang investigasyon kung talagang ikaw nga yung nagnakaw yung mga missing goods sa iyong opisina. Pero yung coveting ho, ay hindi ho isang bagay, kaya nga wala ka ho yata nakukulong because of coveting. Because coveting is a sin of the mind. It is a sin of the heart. You can covet something or someone or some position or some money without even no person knowing it. Na walang tao maaaring makaalam. That is what is in your heart and that is what is in your mind. So when we talk about these things, brethren, coveting has to do with the heart. It is a matter of the heart. Kaya nga ho, when you look at Exodus 20, verse 16, or verse 15, kasi kukonekta ho natin yan sa verse 17. Yung 8th commandment, sa 10 commandments, in Exodus 20:15 says, you shall not steal. Huwag kang magnakaw. Verse 17, 10th commandment. You shall not covet your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife, or his male servant, or his female servant, or his ox, or his donkey, or anything that is your neighbor's.
So maaring pag malaki ng tao na, Pastor, yung commandment na you shall not steal, wala akong ninanakaw. Ever since. Sabihin na lang natin na you are telling the truth. Okay? And you are not breaking the ninth commandment that you shall not tell a lie. Sabihin na natin na yung outward way of getting something na hindi sa iyo ay hindi mo na-break. But what about the 10th commandment? You shall not covet your neighbor's house. So, ibig sabihin, if you are coveting a possession, by the way, when you say neighbor, even in the Old Testament, he was not referring to the person of to the house just, sa close proximity ng bahay mo. Na masasabi mo talagang kapit bahay. Ito ho, he talks about your fellow men. So even in the Old Testament, nung sinabi ho ng Panginoon na love your neighbor as yourself, he was talking about your fellow men. So pag sinabing, you shall not covet your neighbor's house, hindi lang ho yung, pwede ko palang i-covet yung house ng hindi ko neighbor. Dahil sabi ng Bible, yung bahay lang ng neighbor mo, hindi ho. He's talking about coveting something, okay, from other people's possessions, your neighbor's house. You shall not covet your neighbor's wife. Pwede mo bang, para maging interactive na tayo konti ngayon, pakisabi niyo nga ho sa inyong katabi, kahit na isang katabi niyo lang, pakisabi nga ho, you shall not covet your neighbor's house. Okay, next. You shall not covet your neighbor's wife. Okay, para hindi naman maging unfair. You shall not covet your neighbor's husband. Okay? You shall not covet your neighbor's servant. You shall not covet your neighbor's animals. Okay, next, last na lang. You shall not covet anything that belongs to your neighbor. Okay, pakisabi nga ho, amen. Yan. So, what do we see here? Ano ang ating makikita rito? Well, kahit ay pagmalaki ng tao na wala naman akong ninakaw, pero at some point ng buhay po natin, okay, at some point, maaaring hindi at this moment, maaaring nung nakaraan, you have coveted your neighbor's house. You have coveted your neighbor's wife or husband. You have coveted your neighbor's servant. You have coveted your neighbor's work. You have coveted your neighbor's animals, pati animals. Buti pa siya, yung kanyang pusa, may breed. Sa akin, Tustin, yung tawag din, pusang Pinoy. Tustin. Sana akin na lang yung pusa niya. Sana maligaw dito at blessing sa akin na yun. When the Bible says, even if you have not stolen any single good or anything at all, if you have coveted, that invalidates yung pinagmamalaki mo na wala kang ninakaw. Because you can steal something out of covetousness. And you have actually, in the eyes of God, become a thief. Not in the eyes of society, of course, but in the eyes of God. Number 2, coveting is one of the characteristic sins of the flesh. Yung flesh natin, may mga appetites yan eh. At kadalasan, bumabangga yung mga appetite na yan, sinful appetite, sa mga gusto ng Diyos na gawin mo natin. Kaya ito yung mga forbidden lust na
tinutukoy ni Pablo sa Galatians 5:16 hanggang 19. At kadalasan na overpower ng kasalanan yung ating mga sarili. Kaya ang nangyari ay sinusunod natin yung lust of the flesh natin. Okay, pangatlo, next slide. Coveting is a root sin which more often than not is cause of other sins. Okay? Siya yung pinagmumulan ng iba pang mga kasalanan. Tingnan nyo si Lucifer, the angel of light, na naging si Satan or Prince of Darkness. Nagsimula ho sa coveting. Ang ganda ho ng kanyang posisyon sa langit. Parang kanang kamay ng Diyos. Pinakamagandang anghel. Kaya nga Lucifer ang kanyang pangalan. Angel of light. Pero yung hangarin mo na makuha ang isang bagay na hindi niya pwedeng makuha in a legitimate way. At yung pa, yung posisyon ng Diyos na gusto niya kunin. Si David King David, nagsimula sa coveting. Imagine niyo bilang hari, makukuha mo lahat ng magaganda mga babae sa iyong kaharian. Pero nag-covet. Pinagnasaan ng isang babae na meron ng asawa. Si Bathsheba, di ba? Pinagnasaan mo niya. May asawa na si Uriah. Nagsimula sa coveting. Bago pa yung adulterous act, nagsimula na sa coveting. It is a root sin na siyang nagiging cause ng iba pang mga kasalanan. Sumunod ho, pang-apat, coveting is a sin which best illustrates Paul's statement, I would not have come to know sin except through the law. So yung coveting in and of itself ay parang wala namang harm na nagagawa sa ibang mga tao. Tama ho ba? Pero yung covetousness kadalasan ang nagpo-provide ng motivation. Motivation para para makagawa ka ng pananakit o ng damage sa ibang mga tao. Halimbawa, motivation for stealing, motivation for murder. So, to put a stop to coveting, pag hininto mo yung coveting, pag pinutol mo yan, ay parang pinuputol mo na yung ulo ng ahas. Kasi kahit naputulin mo yung buntot, yung ibang bahagi ng katawan ng ahas, buhay pa rin. Delikado pa rin yung ahas. Kinakailangan, i-chop mo yung maliit. Naalala ko nung maliit pa yung mga anak ko, meron akong nakitang ahas na siguro 2 feet. 2 feet yung haba yun. Parang naipit doon sa sako ng bigas namin. So hindi na ako nag-aksaya ng oras. Ubuhan agad ako na kung ano may makuha ko ron. Hindi ko na maalala. Ang talagang una kong tinarget, pinasimpa, yung ulo talaga. Sabi nga ng misis ko, masyado namang overkill kasi ginawa kong dinilo. Pero hindi ko naman niluto. Sobrang, parang sabi ko, kinakailangan sigurado. Pero, chopping off the head will be enough. Yung covetousness ay gano'n. Siya ang ulo, sa mga iba pang mga kasalanan. Kaya ito ang ginamit na halimbawa ni Pablo. Coveting is a sin which is almost never considered a crime. Kaya ang wala hong government policy or laws na nagbabawal na ikaw ay mag-covet. Bakit ho? Dahil it is a matter of the heart.
Hindi pwedeng may mga batas na i-judge ka because of what is in your heart. Kinakailangan i-judge ka by your actions. Kung ikaw ay sumusunod sa laws o ikaw ay sumusuway. Kaya ho, this offense, brethren, is something that is only known by God. Since it is a sin of the heart and the mind. And also, alam din natin na karamihan ng mga tao, para sa kanila, and many times we are guilty of this, we don't see anything wrong with coveting. In fact, we change the terminology. Sinasabi natin, masama bang mangarap? Kaya, mas magandang pakinggan. Di ba libre namang mangarap? Pero in reality, yun ba talagang pangarap mo, yun ay dahil sa covetousness ng puso. And in fact, in our society today, we usually commend rather than condemn coveting. In fact, yan nga ang ginagawa ng maraming mga tao ngayon na ginagamit mo nila, halimbawa, let's say yung mga TV shows, yung mga TV game shows, di ba? Siyempre, ang kanilang purpose ay sasabihin nila, our purpose, they will not of course tell the whole truth. Hindi nila sinasabing ang purpose namin ay kumita. Sasabihin nila, ang purpose namin ay ano po? Tumulong. Magbigay ng kasiyahan. Araw-araw narinig mo natin yan. Pero, siyempre, pag sinabi nila, pag mag-text kayo, ay may mananalo ng, sabihin natin pinakamalaki ay 50,000. Pero sa dami ng mga nag-text sa kanila, kung magkano man po yung isang cent ng kanilang text. Ang kumita ay hindi yung nanalo ng 50,000 at yung mga consolation prizes kung hindi yung nagsagawa ng programa na yun. Dahil kung merong 1 milyon mag-text, sabihin na natin, na 1 milyon, sabihin na 100,000 na nanood ng show na yun. At sabihin natin na yung per text ay 5 piso. So magkano na yun? 100,000 times 5. 500,000. Tama ba yung math ko? So, ang laki ng kinita niya. Pero bakit ang mga tao ho ay sumasali? Bakit ho nila tinatanggilik? Dahil ano ho? Dahil binubuhay ho yung covetous nature ng tao. Kasi nandiyan na ho yun. Kaya hindi mo pwedeng sisihin yung mga programs na yan totally. Yung pwede sabihin na, kasi dahil sa program na yan, naging covetous ako. Hindi ho. Ipinakita lang niya kung ano talaga ang nasa iyong puso. And hindi lang ulo dahil nakakalungkot, nangyayari ho even in the spiritual realm, in churches. Bakit maraming mga tao ho nakikinig sa mga prosperity teachers? Bakit maraming mga tao ho? Marami sila pumupunta every week sa mga churches na nagpa-promise ng healing, ng blessing, ng miracles, ng maraming pera. Bakit? Bakit nandun yung mga tao? Kasi ang tinuturo ng mga nakatayo sa pulpito ay pag may faith ka, ano man ang hilingin mo, bibigay ng Diyos. Pag may faith ka, mag-lay hands ka sa kotse, ang hingin mo na yun. Sa'yo na yun. Very appealing sa covetous nature ng mga tao. So the law is like an X-ray machine. Ine-expose niya kung ano ho talaga yung problema at nagbibigay ng warning on how we will deal
with it. But it does not give the power to overcome the problem. Number 5, when it comes to coveting, next slide. Coveting is used by Paul not only as an illustration of the principle he lays down in verse 7, but also as a link to his illustration from his own personal experience in verses 9 to 11. Ang sabi ko kanina, ang coveting ho, o yung pagnanasa, ang siyang pinaka-ugat ng lahat ng mga kasalanan. At we can say na yun din ang naging ugat sa pagbagsak ng ating unang mga magulang sa Garden of Eden. Makikita ho natin na sinasabi ng Bible na ang bawat, tignan nyo ho yung Genesis 2:9, ang bawat mga puno sa hardin, was what? Was good. So isipin nyo ho, lahat yung pwedeng kainin. Ilagay nyo ang sarili ninyo sa sitwasyon ni Adan at Eva. Di ba nakaka-imbito sila? Amen? It was the best moment in the life of any couple or any human being. Hindi sila bibili ng anuman. Hindi sila kukulangin ng anumang bagay. Wala silang kakainin na panis, na bulok. Lahat po, talagang perfect. Perfect ang pagkain. Perfect ang mga bunga sa Garden of Eden. Ngunit, meron isang exception. Meron isang puno. Ang pangalan ng punong yun ay the tree of the knowledge of good and evil. Merong bunga doon na kung saan sinabi ng Diyos, huwag niyong kakainin. Kay Genesis 2. So, ang nangyari mo rito, si Satan, who was the father of covetousness, ang ginawa ho niya, ay pinocus niya yung attention ni Eve. Saan? Doon sa pinagbabawal na buhay. The tree of the knowledge of good and evil. Hindi yung sinabi ni Satan na, how blessed you are. Napakabuti ng Diyos sa inyo. Biro mo, lahat pwede yung kainin dito. Hindi mo. Pinocus niya yung isip ni Eva doon sa tinatawag niya na deprivation. Ginawa niyang kontrabida o masama ang Diyos sa harapan ni Eva. Di ba gano'n ng Diablo? Sinasabi ng Diablo madalas na yung 10 Commandments na yun, kaya nga ganyan ang isip ng mga tao. Yung 10 Commandments na yung killjoy yun. God is a cosmic killjoy. Ayaw ng Diyos na ako'y magkaroon ng fun, na magkaroon ng enjoyment. Gusto niya yung buhay ko ay it is a life of puro no, 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 no. Parang yung mga anak natin na maliliit, pag sinabi mo no, sinabi mo wag, isipin ng bata. Nilideprive ako ng aking nanay o ng aking tatay. Naggawin yung isang bagay na magpapasaya sa akin. Pag sinabi mo sa mga anak mo na, pag-aalas mo sila, tatanghalian na, huwag nang kumain ng chichirya. Huwag mo na kayong kumain ng candy. Kung nasa isip ng bata, ito na naman si nanay. Talagang killjoy talaga. So, merong batas. Pero, dahil ikaw ay makasalanan, sabihin mo, hindi ko susundin si Lola, o si nanay, o si tatay. Sikreto, kakain ako. Kakain ako ng tsokolate. Yung problema yung tsokolate, kumalat dito sa bibig mo. Kasi sinabi ng nanay mo, kumain ka ba ng tsokolate? Mami, hindi. Kasi sabi niyo, di ba, huwag mo na kumain. Eh, kaso mayroong ebidensya.
Gustong gawing masama ng dyablo ang Diyos. Gustong ipakita ng dyablo kay Adan, unang-una kay Eva, na God was not after their ultimate good and welfare. Sinasabi ni Satan kay Eva, yung pinaka-maganda, yung pinaka-masarap na pagkain, alam niyo ba, yun ang winilidhold ng Diyos sa inyo. At alam niyo ba kung bakit winilidhold ng Diyos sa inyo yung kaisa-isang pagkain na to? Kasi ito yung, ito yung version ko na lang, ito yung magic truth. Na pag kinain mo ito, matatransform ka. Ikaw ay magiging katulad ng Diyos. Ayaw ng Diyos yun. Kasi ang Diyos mapaw. Ang sarili. Gusto niya siya lang. Kaya, itong pinakamasarap na ito, tignan mo, Eva. Titigan mo. Hindi ba napakaganda? Lalo na, pag tinikman mo, naku, makakalimutan mo yung asawa mo. Again, version ko lang ngayon. Pag pinigay niyo sa ano, wala yan. Pero, I want you to get my point, brethren. Yung temptation mo, yung style ng Diyos. Ginagawa kontrabida ang Diyos na parang sinasabi, God is not after your ultimate joy, so you better, what? You better do exactly, or you better do exactly yung gawin nyo yung ayaw niyang ipagawa sa inyo. Yung kainin nyo. So yun ang ating makikita rito. The result was that nakafocus na ngayon si Eva sa iisang bunga lamang na pinagbabawal. At sabi ng Bible, it was pleasing to the sight and good for food, and able to make her wise. So we can see na nagsimula ako sa lust, nagkaroon ng pagnanasa, nagkaroon ng desire. Isang bagay na hindi pwedeng mapasa kanya dahil sinabi ng Diyos, hindi pwede. Pero pinilit mo niya. Alam niyo, minsan ganun tayo. We can think of 1,000 ways para makuha na natin yung gusto natin. Pag meron tayong nakita na isang bagay na alam natin na hindi natin pwedeng mapasa atin yun, we're thinking of so many ways paano natin makuha. Pinababayaan po natin mag-breed yung covetousness and lust sa ating puso instead of asking the Lord to bring us back to reality at humingi ng tawad sa Kanya dahil mali yung ganong klaseng puso. So in my understanding, brethren, si Pablo rito ay ginamit niya yung sin of coveting bilang isang litrato or illustration. Dahil inihahanda niya yung kanyang mga readers sa kanyang illustration na naka-record dito sa verses 9 to 11. Sinasabi ni Paul, katulad lang ng sino mang tao, like every other human being, ako, si Pablo, sinned in Adam. Ang ibig sabihin niyan, yung karanasan mo ni Adam ay automatic naging karanasan ng lahat ng tao. Every son of Adam, beginning from the direct sons of Adam hanggang sa lahat ng mga ipinanganak. In Adam, all sinned and all died. Romans 5:12. Pagdaanan na ho natin yun. In Adam, sinasabi ni Paul, I was once alive, apart from the law. And only in Adam, sa kanyang unfallen state, nung hindi pa ho bumaksak si Adan at si Eva, could correctly be described as alive, apart from the law. Hindi pa ho siya namatay spiritually. Hindi pa siya na ihiwalay in a spiritual way mula sa Panginoon Diyos. And other than Adam, bukod kay Adan, si Kristo,
At wala nang ibang tao can ever be spoken of as alive nang hiwalay sa batas. Pagkatapos ni Adam, in his unfallen state, at si Kristo, na hindi nagkasala, kahit nagkatawang tao, ang lahat mo sa atin ay pinanganak na makasalanan. Psalm 51 verse 9. From the day of our birth, sabi ng Bible, we are all dead in our trespasses and sins. We have never been alive spiritually until that day that we were converted to Christ. And we will never be alive other than in Christ and in His work on the cross of Calvary. Kaya ho, yung batas, dumating kay Adam at dumating kay Pablo in the form of one commandment. And what was that commandment? Ito ho yung unang law na ginawa ng Diyos. From any tree of the garden of you may eat freely, but from the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. For in the day that you eat from it, you shall surely die. So pag kinain ho yung bunga na yon, ano ho maging resulta? Tiyak na kamatayan. Ngayon, pag kinain po yung tree of life naman, na nasa gitna ho ng hardin, ang resulta ay buhay na walang hanggan. So dalawa ho kasi yung uri ng tree doon, aside from the regular or normal trees. Okay? So, thus, God's commandment was intended to result in life. Ang resulta sana ay buhay. Ibig sabihin, hindi sila mahihiwalay sa Diyos, hindi sila mamamatay physically. Pero yung kanilang suway sa Diyos, hindi pagsunod. Ang naging resulta ho ay, obviously, kamatayan. Kaya, sinasabi rito, just as Paul described his experience in Adam. So, parang ito ho yung, parang nagre-retrospect po si Paul. Sinasabi niya kung ano siya nung nakaraan. Nung siya ay wala pa kay Kristo Jesus. So, in the Garden of Eden, sinasabi niya, Adam was not first deceived, kung hindi si Eva. So, nilinlang ng diablo yung babae regarding the goodness of God, the purity of God's intention, the integrity of the Lord. So basically, yung nature ng Diyos, binira ni Satan. Yung katotohanan pa ng salita ng Diyos, dinismantle ng diablo. At kanyang inilihim, finally, yung consequences ng kanilang pagsuway sa kanyang commandment. Hindi mo ba ganun ang ginagawa ng diablo? Pag sinabi mo ng Ten Commandments na huwag kang magsinungaling, ang gagawin mo ng taong wala kay Kristo, hindi, gagalingan ko kang magsinungaling para hindi ako mahuli, para lalabas na totoo ang mga sinasabi ko. Pag sinabi ng Bible na you shall not commit adultery, yung hindi Christian, ay, hindi. I want to be free. Gusto kong maging isang tunay na lalaki. Kaya bukod sa asawa ko, okay na, makipag-flirt ako, magkaroon ako ng concubine, kung sasabihin ko. Ano nga ba yun? Ibang babae, yun, concubines. Pag nagsama mo yung concubine, sa kakabit. Okay. Concubines. At okay lang yun kasi everybody does it, sabihin nila. So kahit na alam mong sinasabi ng Bible na you shall not commit adultery, you will always be stubborn, you will always resist, you will always reject yung sinasabi mo ng utos na yan dahil mas gusto mo yung sinasabi ng laman mo. Doon ka masaya. Sinasabi mo sa sarili mo, gusto ko masaya ka. Naging isang political campaign yun, no? Gusto ko masaya.
Yun ho, yung kita ng laman. Gusto ko maging masaya ka. Boom. Kaya, walang titigil sa'yo. Lahat ng gustong gawin mo, sabi nga ng Nike, just do it. Kaya patay tayo doon. So this illustration shows us how personally Paul took the sin of Adam. It also illustrates the goodness of God's law and the sinister nature of sin. Kaya ho, in hindsight, he shows us that God was gracious in forbidding man, pinagbawalan ng tao na huwag kainin yung bunga, the tree of the knowledge of good and evil. It was what? Was it a bad commandment? No, it was a good commandment. Kung sinunod nila yon, hindi sana nila naranasang mamatay. Spiritually and physically. Sa isang banda naman, yung pagbaksak mo ng tao sa Garden of Eden ay isang pruweba lamang na maliwanag kung gaano ho kasama ang kasalanan. Na ginagamit ho ng kasalanan ang batas, ang utos ng Diyos para tuksuhin ang tao. Pag may nakalagay dyan na batas, wet paint, do not touch. Ako, naranasan ko na ho yun nung high school ako. Doon sa school namin, nakalagay, wet paint, do not touch. Ginawa ka. Ay, basa na. So, kasi gusto ko malaman eh. Kasi sabi na nga, wet paint, do not touch. Ito rin, ginawa ko rin nung high school ako. Keep off the grass. Ano keep off the grass? Pero ba may ari ng grass na yun? Eh, bakit yung mga kambing kumakain dyan? Dapat kasama rin sila sa keep off the grass. O, di pumunta kami dyan. Maglalaro kami ng mga kaibigan. Walang keep off the grass. Hindi mo kinakailangan turuan ng masama ang tao. Kaya yung mga sinasabi nga, ganyan pa, tinuro ng magulang mo sa'yo. Eh kahit na hindi mo siya tinuro ang maging masama, hindi siya tinuro ang magnakaw, hindi siya tinuro ang mag-drugs, hindi siya tinuro ang magsinungaling, hindi siya tinuro ang mambastos ng tao. Dahil from the heart, mula sa puso, sabi ko ni Kristo, magagaling ang kahalayan, ang pagiging makasarili, ang pagiging mamamatay tao, ang covetousness, ang idolatry, ang adultery, lahat yun. So the fall of man in the Garden of Eden shows kung gaano ho terrible ang kasalanan. Nagamitin niya ang utos ng Diyos para matempt ang tao sa covet. And that's exactly ang nangyari yung kay Eva. They coveted yung isang bagay na hindi nila pwedeng galawin o kainin. No wonder Paul can conclude his response to the first question with these words in verse 12. So then, the law is holy, and the commandment is holy and righteous and good. Okay, next point, next slide. The law revives sin or arouses sin. So sabi niyan, but sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies there. Sabi ni John MacArthur regarding this, next slide. It is the sin that is already in a person's heart that takes opportunity through the commandment of the law to produce coveting of every kind as well as countless other specific sin. Yung word ho dyan na opportunity sa verse 8 originally was used on the starting point or base of operation for an expedition. So gagamitin ho ng kasalanan as a base of operation para i-launch niya yung kanyang mga strategies para tayo ay matempt na suwayin kung ano yung sinasabi ng Diyos na gagawin mo o wag mong gagawin.
Nasa puso na huli. Kaya pag ikaw ay nagkasala, please don't be like Adam and Eve, using your finger to point to someone and say na dahil sa kanya, kaya ako nagkasala. At kung sinabi ni Eva na dahil din sa serpent, kaya ako'y nagkasala, sinabi man ni Lord na, ay, sorry, no? Siya pala yung pinaka-punot dulo ng kasalanan niyo. Hindi. May kasalanan yung Diablo, pero hindi off the hook si Adan at si Eva. They are all equally guilty. Dahil pag ikaw ay nagkasala, isa lang ibig sabihin mo, ginusto mo yun. Dahil unang-una, it comes as a temptation. At nung siya ay pinresent as a temptation, you can what? You can reject. You can run away. Just like Joseph, nung pinresent ni Potiphar's wife, yung kanyang sarili. Okay? Nung maglaro sila ni Joseph, you know what I mean? Dahil walang iba nakakita ron. Anong ginawa ni Joseph? Tumakbo siya. Hindi niya sinabi na, o sige, papayag ako. Pero wala akong kasalanan dito kasi kinulong mo ko dito, yung bigas na lumapit sa manok, so wala akong magagawa. Hindi ba ganun tayo? We can easily look for someone to blame for our downfall, but never ourselves. Kaya sabi nga nila, pag tinuro mo isang tao, huwag mo kalimutan, ito ho ay yung ano ba tawag ito? Hinlalaki ay nakatulong naman sa inyo. Na sinasabi, na para bagang sinasabi, hindi. Ikaw ang ugat ng kasalanan. Dahil ikaw ay makasalanan. Now, how do we know that? Ito, listen to this. Kung gaano tayo kasama. Kasi sinasabi mo, kaya naman ako gumawa ng kasalanan kasi pinraboke niya ako, may ginawa siya masama. Pero hindi ba at one point ng buhay natin, may mga taong walang ginagawang masama sa atin, pero ginagawa natin ng masama. Pero, tama ho ba? Kasi ginagamit kong word, kasi napagtripan lang. Kasi nabubuwar lang ako, kaya yun. Medyo binuli ko siya. Walang ginagawa yung tao. It only shows na kahit na walang provocation, walang external stimuli, ang tao ay makasalanan. Kahit yung taong pinakamabuti at gumawa sa iyo ng lahat para sa iyong kabutihan, gagawa mo na masama. Sinong sisisihin mo ngayon? Hindi yung tao na yun. Kasi wala nga siyang ginawang masama sa iyo. Magpapatuloy lang na ang problema ay ang kasalanan na sinasabi ni John MacArthur na nasa puso na ng tao. In the next slide, we can see our next point. The law ruins the sinner. Sabi ni Paul, I was once alive apart from the law. But when the commandment came, sin came alive. And I died. The very commandment that promised life proved to be death to me, for sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me, and through it, killed me. So, Paul was speaking, next slide, Paul was speaking of this one, personal experience in Adam at the fall, described in Genesis 2 and 3 and Romans chapter 5. So, maliwanag na mo rito, no? In fact, medyo na-explain ko naman ng konti ito sa atin. Kaya we can see here, brethren, na sabi nga ni Bob Deffinbaugh, next slide. Bob Deffinbaugh clarifies, okay, the law is precisely the opposite of what the question in verse 7 implied. The law is not sin. The law reveals sin. Obedience to the law was to what? Result in life. The law is good, righteous, and holy. Sin is evil.
sin results in death. Sin is sinister. Those who love the law hate sin. Those who love sin hate the law. While the law cannot save us or sanctify us, it is a gracious gift na galing sa Diyos. Next, the law reflects the sinfulness of sin. I'm getting a little bit redundant, pero yun mo yun, no? The sinfulness of sin. The law is holy, the commandment is holy, and righteous, and good. Kaya ho yung ating title, The Lovely, and sino ho yung lovely? The law of God. And the ugly, sino ho yung ugly? Yung kasalanan. You know, it's like a Hollywood film, The Beauty and the Beast. Yun nga sana gusto ko tayo dito. Kaya lang baka mamaya hindi na may mag-transform dito. Kidding aside. Verse 13, did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. Ang ganda ko nung sinabi ni Timothy Tech, next slide. When Paul says the law is holy, he means that the 10 commandments come from God and are a reflection of God's character. Amen. The 10 commandments are an embodiment of God's eternal law, which is bound up in God's own integrity. Kaya ho, ang 10 commandments ay kinakailangan makita natin bilang salamin ng karakter ng Diyos. Hindi ho kinakailangan parang ang 10 commandments ay parang lumalabas ng mukhang kontrabida ang Diyos. Na joy stealer and joy killer. Ito ay para sa atin, para makita natin kung ano ang kalikasan ng Diyos. Sabi ni Ray Stedman, next slide, that is what the law is for. It is to expose the fact that this evil force is in every one of us, waiting only for the right circumstance in order to spring into being, overpower our will, and carry us into things we never dreamed we would do. Many of us experience this. According to this passage, the great power of sin is that it deceives us. Nililin lang po tayo. We think we have got life under control, and we are fooled. All sin is waiting for is the right occasion when, like a powerful idling engine, it roars into life and takes over at the touch of the accelerator, and we find ourselves helplessly under its control. Sinabi rin ni Bob Deffinbaugh in the next slide, sin is incredibly evil. The fact that sin would use the law to kill us is further evidence of the sinister nature of sin. Sin's use of the law to kill us is like a doctor deliberately misusing an X-ray machine to radiate a patient to death, rather than locating the deadly tumor within the patient. The more holy, righteous, and good the instrument which sin uses to produce death, the more sin's wretchedness is evident. Sin is sinister, hideous, and ugly. But the law is lovely, holy, and righteous, and good. So in the light of our text, as well as some scriptures na binasa natin, the fact, brethren, that these things should never be forgotten or ignored by Christians. Halimbawa, yung sinabi ko kanina na kahit na this would help us to be able to manage yung ating pagiging, sometimes we say na life is unfair.
And you know what? I agree with it. Life is unfair. Kanina, gaya na sabi ko, makikita mo yung pagiging makasalanan na kahit na walang ginagawa ang isang tao sa iyong masama, gagawa mo siya ng kalokohan. You will take advantage of him. Or you will say something against him or behind his back, kahit walang ginagawa. And if that happens to you, na wala kang alam mo, in all honesty, wala kang ginagawa masama sa isang tao, pero sinisiraan ka, persecute ka, ginawa ka ng masama, you will only tell yourself when yun ay buhay. Yun ang buhay. Ang buhay ng tao ay masama. Lahat kami masama. Kasama na ako. At hindi ka madidepress na wala naman akong ginawang masama. Bakit ginagawa na ka ng masama? Kasi naiintindihan mo na. You know your theology. You know your anthropology. The theology of man, na ang tao'y likas na masama. Kahit gawa mo sila ng kabutihan dahil ang tao'y masama, may mga pagkakataon na hindi ka nila babawian ng kabutihan. Hindi ka susukrihan ng kabutihan. Kung ang ibabalik sa iyo ay kasamaan. So pag ikaw ay nakaranas ng ganung bagay, and I'm sure naranasan mo yan at one point, hindi ka makukonfuse. At dahil hindi ka makukonfuse na alam mo ang theology mo, hindi ka madidepress at madidiscourage. Kaya, ganun kahalaga ang theology, ganun kahalaga ang doktrina, mga kapatid. Sa mga panahon na kailangan mo yun dahil ikaw ay dito, magulo ang utak mo, ililigtas ka ng theology mo by the grace of God. Ang dami ko na akong pinagdaanan sa buhay. In my 58 years, or since I was 18, ako'y naging Christian. What kept me standing by God's grace is sound theology. Don't ignore your Bibles, friends. It will keep you afloat. When you feel that you're sinking in life, iangat ka niya. Don't underestimate the power of understanding and living out Bible doctrines. Kaya ho, ang kultura ho natin ngayon would have us believe, ang ating kultura ngayon, na ang kasalanan ay maganda. Of course, they will never say na ang ginagawa nila ay kasalanan. Ang tao ay masyado ma-pride. Either ma-pride o nabulag na at hindi niya alam na kasalanan yung kanyang ginagawa. Pero pinagmamalaki pa nila. Just very recently, by the way, I'm never against, personally, against this noontime show. Pero just very recently, itong popular ng noontime show na ito ay, ito sa Pilipinas, ay pinagbawalang mag-air ng 12 days yata. Dahil napatunayan, after some investigation, na nalabag ho nila. Yung kanilang, di ba, may classification ho eh. Yung mga parental guidelines, PG-13, etc. So, nalabag ho nila yun. And it was even in a segment na yung mga bata ang mga contestant. And this host, together with his boyfriend, were doing something na malaswa. Actually, hindi ko naman ako nakita yun. No? I was just looking at the news or the reports. Pero kung talagang gumagawa sila ng malaswa on a noontime show, on a parental guidance category show, kinakailangan silang parusahan.
Pero sinasabi nila na hindi naman daw malaswa yun, naglalagay lang ng mali siya ng mga tao. And of course, yung mga netizens, yung mga fans nila, ganun din ang sinasabi. Parang sinasabi na, hello, we are in 2023, wala tayo sa 1960s. Well, ang kasalanan ay hindi mo nagbabago whether it was in Popong time or in the modern time. Ang batas ng Diyos ho ay hindi mo nagbabago. It is not outdated. Wala hong expiration ang moral law ng Panginoon Diyos. So kahit anong sabihin ng tao na hindi naman masama yan, alam niyo mo, walang pakialaman Diyos sa opinion ng tao. Para sa Diyos ang mahalaga yung knowledge. Dahil yung knowledge, hindi mo nagbabago yun. Kahit na anong henerasyon, kahit na anong society, yung opinion ng tao nagbabago. Pero, ang batas ng Diyos at ang kanyang knowledge, hindi nagbabago. Kaya para sa Diyos, ang mahalaga hindi yung opinion mo, opinion ko. Ang mahalaga, ano bang alam mo sa Biblia? Because the flower fades, the grass withers, but the word of the Lord endures forever. Hindi mo pwedeng i-edit yan, hindi pwedeng i-modify ang salita ng Diyos according to kung ano ang gusto ng tao at kung anong tingin niyang uso ngayon o kung ano yung tinatanggap ngayon ng tao. Hindi mo. Pag sinabi ng Bible na yung practice na yun ay kasalanan, that holds true until the Lord comes. Amen? Kahit saan ka itapong lugar. Pag sinabi ng mundo na, well, masyado kayong mga makini ng utak, masyado kayong mga primitive, mga Jurassic kayo, sabihin na nila, gusto nilang sabihin. What matters is what God says. Anyway, sa huling araw naman, ang mag-uusga, Diyos, hindi naman sila. Ang magbibigay naman ng dating pala ang Diyos, hindi naman ng tao. And we are not here to be popular. We are not in a popularity contest. We want to please God. Beginning with the preaching of His Word. And in how we live out the teaching ng kanyang mga salita. Yun ang pinakamahalaga. Hindi yung mahalaga sa atin yan. Please, magsisibo tayo sa ating mga kasalanan. Our hearts are warm. Now, as we end, there are 3 other lessons na pwede ho natin makuha o mapulot mula sa ating text. Unang-una ho, many times we fail to see our struggles with sin has to do with having their beginning in our experience in Adam, or our deliverance rooted in our conversation experience in Him. Sabi ng ibang tao, kaya ako'y makasalanan kasi nakagagawa ako ng kasalanan. Hindi mo yun ang dahilan kung bakit ito ay makasalanan. Ang iyong struggle with sin ay it has everything to do with our identification of the experience of Adam, na nung siya ay nagkasala na sa Diyos. Ora mismo, mali na ang kanyang relasyon sa Diyos. Tumakbo, palayo sa Diyos. Nagtago sa Diyos. Nagsinungaling sa Diyos. At sinisi ang Diyos kung bakit yung babae na binigay ng Diyos, yun ang naging dahilan kung bakit siya nagkasala. So when I say that you are a sinner, or we are sinners, at kailangan mo ang Diyos sa buhay mo na ikaw ay manumbalik sa Kanya, I'm not talking about ikaw ay nakakasala o ikaw ay makasalanan dahil nanligarilyo ka, nangbababae ka, nagnanakaw ka. Hindi mo. Dahil ikaw ay pinanganak na makasalanan.
ikaw ay rebelde sa salita ng Diyos, kailangan mong mag-deliver. Yung iyong pagiging spiritually alive ay makukuha mo lamang when you are converted in Christ. When you acknowledge Christ as Lord and Savior. Pangalawa ho, in our passage, it is clear, the enemy is sin, not Satan. Meron ba akong nalaktaman? Okay. The enemy is sin, not Satan. Alam niyo, madalas mali ang naituturo ng tao. Kaya ako nagpagnakaw dahil kay Satan. Alam mo, kahit sa korte, sabihin mo yan, you will not be set free. Hindi ka ma-acquit. Kasi si Satan, hindi naman pwede ikulong. Sa bilibid. Pananagutan mo yun. You cannot even say na, ang nagkasala kasi yung kamay ko, kasi malikit yung kamay ko. So yung kamay ko, ikulong niyo. Pero ako hindi. The enemy is the sinful flesh. Tinatake advantage lamang ni Satan kung ano ho yung kahinaan natin. Pero kahit na ho, walang dyablo, ang tao magkakasala pa rin. Kasi mula ho ng Millennial Kingdom, ang dyablo ho, nakatali. Sabi ng Bible, temporary. Pero ang tao, magre-rebelde pa rin. Nagkakasala pa. Which only proves na kahit na walang dyablo around us, brother, our number one enemy is ourselves. Sabi ng isang pastor, I was looking for my greatest enemy. And finally, I found it. It is me. Simple. So we know our accountability. Dahil hindi yung pwedeng puro si Satan. Minsan nga merong kwento lang. Si Satan daw nasa isang sulot, umiiyak. Bakit po umiiyak, Satan? Kasi lahat na ng kasalanan nila sinisisi sa akin. No? Yung spirit of envy galing daw sa akin, spirit of lasciviousness, spirit of stealing. Tinatanggal ho natin yung personal accountability ng tao bilang nakasalanan. So wag mo natin kalimutan yun. And finally, next slide, covetousness is a key and crucial evil, and it must not be taken lightly by believers whose aim is to please God by living righteously. It is high time, friends and brethren, to take covetousness seriously enough. Yan ho ang magiging punot dulo na mga ibang kasalanan na ating nagagawa. Kung kayo'y nanonood ng TV, ingatan nyo lang inyong puso. Kung kayo ay nagsisearch sa internet, ingatan nyo lang. Ang daming mga advertisement na nagpa-pop up na parang sinasabi na, di ba gusto mo yan? Kailangan mo yan. Para masatisfy ka. Yung craving mo, kailangan i-satisfy mo yan. Baka mabalik ka. Pag hindi mo na kung bagay na bagay sa iyo, magiging bida ka. Ikaw ang magiging center of attention or attraction. Magiging satisfied ka. Magiging successful ka. Magiging maganda ang pangalan mo sa harapan nila mga tao. Magiging magaling ka. It produces a lot of coveting in the heart of people. So let's take it seriously, brethren, and repent from our covetousness. Finally, in conclusion, we may summarize the thrust of Paul's words in our text this way. It is sin that is evil, and the law of God that is good. While the law has its limitations and weaknesses, it is not evil.
And it is not synonymous with sin. There is a close relationship between the law, sin, and death. But the law and sin are very different. The law is holy, righteous, and good, while sin is sinister. The law is lovely, while sin is ugly. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, much has been said today